Okay, sa oras pong ito ay tayo po dadako na po sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po sa buhay ng isang tao yung tinatawag na balanced life o balancing buhay. Kapag po hindi naging balanse ang ating buhay, ito po ay magdudulot sa atin ng isang worst situation sa ating buhay. Damay po ang ating pamilya. Kaya napakahalaga po na yung tinatawag na balanced life. Tingnan niyo po mga kapatid, sa atin na lang pong mga kinakain para po sa ating health. Kapag ikaw ay hindi naging balance at iisang bagay lang ang kinahiligan mo, iepekto ito ng napakalaki sa inyong kalusugan. Like for example, ano mangyayari sa katawan mo kapag ang sobra ka lang naging focus sa pagkain sa matatamis na bagay? Ano po mangyayari? Diabetes. Kapag puro matatamis ang kinakain mo, ice cream, salad, halo-halo, diba? Pag puro yan ang pinagpokusan mo, isang araw may diabetes ka. Meron kang asokarera sa katawan mo. Kapag naman ikay nag-focus lang sa maaasim na bagay, ano magiging sani? Ano po? Acidic, tatamaan ng atay mo. Kapag ikay nag-focus naman sa maaalat na pagkain, ano mangyayari sa'yo? Tatamaan ng kidney mo. So, anong ibig ko pong sabihin? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na maging balance. Hindi dapat sobra, dapat balanse lahat. Kaya nga po may araw, may gabi. Di po ba? Merong mainit, merong malamig. Napakabuti ng Diyos eh. Binalanse niya po lahat. May dilim, may liwanag. Kasi kung hindi babalansihin ng Diyos, magdudulot po ito ng malaking epekto sa ating buhay. Kaya po, we need a balanced life. Okay, tingnan niyo po. Ito po ngayon yung aking ituturo sa inyo. Makinig po kayong mabuti. The balance of life. Napakahalaga po mga kapatid na ma-maintain po natin yung balancing buhay. At huwag po tayong masyadong madidisappoint, huwag po tayong masyadong madidiscourage anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Sapagkat kung anuman ang sitwasyon mo sa buhay, kaakibat po yan, part po yan na para mabalanse yung ating buhay. Okay. Ang balansing buhay ng tao'y may kasalungat, may katugma, may kasukat. Kung may dilim, may liwanag. Kung may pangit, may maganda. Kung may matangkad, may panda. Kung may payat, may pinakadiin mo ka, Aldrin, mataba eh. Parang ata gumaganti ka sa akin eh. Aldrin, may mataba. Kaya mo, malapit na akong mag-diet. Yun eh, no? Praise God. Okay. Kaya po napakahalaga po na talagang maunawaan po natin yung balancing buhay. Okay. Dadaling ko po kayo sa Bible para maintindihan nyo po na talagang ang Diyos talaga ay tinuturo niya tayo talaga na maging balanse yung ating buhay. Tingnan nyo po yung aklat ng Mangangaral, chapter 3, verse 1 to 8. Ito po sinasabi po ni Solomon sa kanyang salita. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Sila niyo po mga kapatid, ha? Wala pong nangyayari sa ibabaw ng mundo na hindi itinakda ng Diyos. Pangit man yan, magulo man yan, maganda man yan, ayon pa rin po yan sa kapahintulutan at nais ng Diyos.
Tignan niyo po, ano pa ang sabi? Verse 2, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Lagi po yung magkasalungat. Panahon ng pagsilang, kung may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. Kung may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng tanim o pag-aani. Lagi po yan mayroon pong kasalungat, kalapat. Pero bunga po yan ng pagiging balancing buhay. Tignan niyo po. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Alam mo, hindi ka tabi mo kapatid. Sabi mo kapatid, sa panahon ng pagluha mo, huwag kang bibigay. May panahon ng pagtawa. Amen. Huwag kang hahanap ng lubid para itali sa hamba kasi sobra-sobra ang pinagdadaanan mong lungkot. Kasi pag nalampasan mo yung panahon ng pagluha, may season of joy. Yun yung balansing buhay. Amen. Kaya napakaganda po ng plano ng Diyos. We need a balanced life. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kung may panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa. Ngayon, puro hinagpis ang nararanasan mo. Puro lungkot, puro paghusga. Hintayin mo lang kapatid. May panahon na puro pagngiti. Hanggang tenga magiging ngiti mo. Lalo't ikaw ay tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hintayin mo yon. Yung tinatawag na provision and highly favor comes from our God. Kaya wag kang maiinip. Sabi nga nung kumanta ni sino ba yun yung hapon na yon? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Nagdidilim na po. Tama na po, nagdidilim na. At least nadinig niyo yung boses ko. Ano po? Kaya po, kung hindi ngayon ang panahon, huwag kang maiinip. May tamang panahon. Napakaganda po nung kanta na yon. Isa po yan sa paborito kong kanta. May tamang panahon. Kapag tayo sumusunod higit lalo sa kalooban ng Diyos. Yung tamang panahon na yon. Mararanasan natin. Yun yung panahon ng ating kagalakan na magmumula sa Panginoon. Amen? Uwi na po tayo. Tama na po yung mensahe. Ayos na po yun. Okay. Ano pa po? Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Talaga pong hindi maiiwasan mga kapatid. May panahon talagang magluluksa tayo. At sa panahon ng pagluluksa, huwag mong kukwestiyonin ng Diyos. Part po yun ng balanced life. Kasi pagkatapos po ng pagluluksa, may panahon ng selebrasyon ng ating buhay. Part yun ng balanced life. Kasi maraming tao hindi po naiintindihan yung tinatawag na balanced life kapag tayo nasa kalooban ng Diyos. And then, ano po ang sabi ng Lord? Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Meron po talagang gano'n. May panahon ng paghihiwalay, may panahon ng paglalayo, at may panahon ng panunumbalik. Part po yan ng balancing buhay. Sa panahon ng paglalayo at paghihiwalay, kapag na-discourage ka, na-disappoint ka, bibigay ka. Pero dapat alam mo yung balancing buhay. Lagi mong iisipin pag may panahon ng paglalayo, may panahon ng panunumbalik. Pag may panahon ng kalungkutan, may panahon ng kasiyahan. We need to understand the meaning of balance of life. Kapag naintindihan na po natin yan, kahit ano ang sitwasyon na pinagdadaanan mo sa buhay, lagi mo lang pasasalamatan at papupurihan ang Diyos.
Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit, panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Hindi pala kailangan lagi tayong ganun ng ganun. Dapat din pala may panahon dapat na nananahimik tayo. May panahon ng tamang pagsasalita at may panahon ng pananahimik. Kaya hindi po magiging balanse kapag puro tayo ganun ng ganun. Hindi naman po pwedeng lagi ka lang nakatikom at walang sinasabi. Kaya nga may panahon ng tamang pagsasalita at may panahon ng pananahimik. Ito po ang balansing buhay. And then, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Talaga po palang part yung digmaan na yan, yung labanan na yan, at may panahon naman ng kapayapaan. Lahat po yan ay talagang dinisenyo ng Diyos para po sa isang balansing sitwasyon, balansing buhay. Kaya mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na talagang kahit ano yung ating kinakaharap, kahit ano yung ating sitwasyon sa buhay, part po yan ng balansing buhay. Okay, tingnan niyo po. Number 1 point. No guts, no glory. Kung walang hirap, walang sarap. Kombinasyon niya sa ating buhay na kailangan nating maranasan. Mas masarap matamasa ang masarap na buhay kapag meron kang pinagdaanan na matinding hirap. Pero mahirap na nauna mong naranasan ang sarap pagkatapos kasunod ang hirap. Ano po gusto nyo? Hirap o sarap? O sarap muna bago hirap? Hirap muna bago sarap. Ngayon, kapag dumadaan ka sa sobrang hirap ng buhay, all kinds of situation, emotionally suffering, mentally suffering, financial suffering, kapatid, lagi mo lang iisipin, part yan ng balansing buhay. Pero hindi hahayaan ng Diyos kapag ikaw ay patuloy na tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban, hindi hahayaan ng Diyos na mananatili ka sa ganyan lang sitwasyon. Sapagkat at the end of the day, tatapusin ng Diyos yung sitwasyon mo na puro hirap. After that, yung kasunod niyan, yun ang babalanse sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Tingnan niyo po si Pablo. Si Pablo po na tinawag ng Panginoon bilang isang alagad. Tingnan niyo po yung naranasan niya po sa buhay. Filipos chapter 4 verse 12. Sabi ni Pablo, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Makita niyo po, ganun po talaga purpose ng Diyos. Talagang ipaparanas ng Diyos kahit naglilingkod ka, hindi ka exempted. Kahit anak tayo ng Diyos, wala pong exempted sa bawat isa po sa atin na hindi natin maranasan yung paghihikahos. Yung ginamit pong word dyan sa Tagalog, paghihikahos. Matindi pa po yan sa salitang naghihirap. Pag sinabi pong naghihikahos, ano po ibig sabihin nun? Poorest of the poor. Mahirap pa sa mga mahihirap. Naghihikahos. Wala na halos makain. Pero kahit siya naglilingkod sa Diyos, kahit siya tapat na sumusunod sa Panginoon, na-experience ni Pablo yung paghihikahos. Pero pagkatapos nun, ipinaranas din ng Diyos kay Pablo yung tinatawag na kasaganaan ng buhay.
Sabihin niyo po sa katabi niyo, kapatid, hintayin mo yung masaganang buhay mo. Darating yun. Amen. Amen. Kung kayo man ngayon po ay may pinagdadaanan, anumang klaseng suffering yan, kahirapan yan, kapatid, huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, part yan ng balancing buhay. Minsan niya, naalala ko, nagkukwentuhan kami mag-asawa. Na-share lang sa akin ng asawa ko. Naalala mo ba, sabi sa akin ng asawa ko, nung panahon na tayo naglilingkod sa Diyos, nung panahon na sinurrender mo yung ating negosyo, nung panahon na kayo nag-full time, nung panahon na ala ka namang halos allowance sa church, ang ulam natin, noodles, yung laman sa mga anak mo, yung sabaw sa atin. Gano'n po katindi, noodles na lang po. Sa 6 pesos lang po nung panahon na yun, o 5 piso ata ang isang noodles. Pinakuluan po namin, sabaw lang pala yung amin. Sa mga bata yung sabaw. Sa mga bata yung laman. But sa panahong iyon, hindi ko po sinumbatan ng Diyos. Alam niya po yun. Na sinabi kong, Lord, ito ba? Ito ba yung pangako mo sa amin? Ito ba yung pangako mo na kapag naglingkod sa'yo, ay ipoprovide mo pangangailangan namin? Alam po ng Lord John, never ko pong tinanong sinumbatan ng Diyos. In-overcome po namin yun. Hindi kami nagreklamo sa Lord na sinurrender ko po yung aking mga pangarap sa buhay. Sinurrender ko po yung aking negosyo. At naglingkod sa Lord. Bakit? Part po yun ng balancing buhay. Dadaan at dadaan tayo sa paghihikahos, kahirapan. Pero hindi sinabi ng Lord, mananatili ka dyan. At ang pangako ng Diyos, kapag tapat kang sumunod sa Panginoon, mararanasan mo ang provision at highly favor mula sa Kanya. Sabi ni Pablo, natutunan kong harapin ang anumang katayuan, o mabusog, ang mabusog, o magutom, ang kasaganaan, o kasalatan. Ano yung pinaka-keyword? Tumingin po kayo mga kapatid sa akin. Ang pinaka-keyword po dyan, ang pinakasusi. Listen carefully. Yung matutunan nating harapin ng may matibay na pananampalataya, walang question, anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay. Yan po si Pablo. Natutunan kong harapin ang anumang katayuan. Marami po kasing lingkod ng Diyos, maraming Kristiyano, kapag dumaan na sa mga challenges ng buhay, kapag dumaan na sa mga persecution, pag-uusig, paghuhusga, panlait, panlalait, bumibigay na. Ayaw na, sumusuko na. Hindi niya alam, part yon ng balancing buhay at part yon ng magandang plano ng Diyos. Ano sabi ng Lord sa Jeremiah chapter 29 verse 11? Ako lang ang nakakaalam na mga panukalang inihanda ko para sa inyo. Sa inyong ikabubuti. Sapagkat ako'y may magagandang planong inihanda para sa inyo. Hindi para kayo'y paghirapin, kundi para kayo ay pagpalain. Pangako yan ng Panginoon. Kapag kiniklaim mo yung pangako ng Panginoon, at yun ay buong pananampalataya mong inaangkin, na yun ay sinasabi rin sa iyo ng Panginoon, meron siyang dakilang mga plano sa buhay mo. Hindi para ikay manatili na naghihirap, nagdudusa, kundi ang pangako ng Panginoon para ikaw ay pagpalain. Prosperous life, abundant life. Ang pangako ng Panginoon sa bawat isang tunay na merong tapat
na relasyon at pagsunod sa Kanya. Kaya hindi po tayo mananatili na pinagtatawanan, inaapi, minamaliit. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Sa ngayon, pag nagtatawanan ka siguro, inaapi ka, kinukutya ka sapagkat parang wala ka pang napapatunayan sa harapan nila. Pero ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tapat. Hindi siya papayag na mananatili lang tayong tinatapak-tapakan at inaapi at minamaliit. Sapagkat ang pangako ng Diyos, meron siyang magagandang plano na siya lang ang nakakaalam. Na isang araw, kapag dumating na yung time na yon, magugulat ka mismo ikaw kung paano nangyayari sa buhay mo yon. Na yung highly favor, yung provision, yung blessing, sunod-sunod na dumarating sa buhay mo. Yung mga opportunities na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ang daming ginagamit na opportunity ng Diyos sapagkat tapat kang sumusunod sa Panginoon at dahil ikaw ay isa sa tunay na tapat na anak at naglilingkod sa Lord, kasama ka sa mga pinangakuan ng ating Panginoon from the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Kaya mga kapatid, makikita po natin si Pablo, natutunan kong harapin ang anumang katayuan sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, matutunan mong harapin ng positibo ang anumang sitwasyon sa buhay. Pinagtatawanan ka, harapin mo lang yung mga nagtatawa sa iyo. Ngitian mo lang yung mga nagtatawa sa iyo. Ichinichismis ka, ngitian mo lang yung mga nagchichismis sa iyo. Sapagkat at the end of the day, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay hindi nagpapaapekto sa tamang panahon, yung rumaragasa na pabor, mararanasan mo. Amen. Praise God. Sapagkat yan po ang balancing buhay. Kaya kung may hirap, may sarap, may ginhawa. And then second point, no battles, no blessings. Sino po gusto ng mga pagpapala? Taas ang kamay. Kung gusto mo ng pagpapala, marami kang labanan na kakaharapin. Sapagkat kung walang pagpapala, walang labanan. The more na marami kang battles na kinakaharap pagkatapos ng mga laban na yan ng buhay mo. Anumang klaseng laban yan, ang kasunod po yan. Dahil balanse ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos, rumaragasa po yan ng mga blessing. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Pero maraming tao sa panahon ng laban ng buhay, anumang klaseng laban, anumang klaseng battles, sumusuko na. Minsan po sinusumpatan pa ang Diyos. Minsan po madalas galit pa sa Diyos. Pero nakalimutan niya, kailangan lang niyang pagtagumpayan yung laban. Kapag na-overcome niya yon, ang kasunod po nun, blessing na mula sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, kayo po ay aking pong minomotivate, tinuturuan, na maging anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kinakaharap sa buhay, harapin lang po natin ng positibo ang mga bagay na iyan, na huwag kang magrereklamo, huwag kang susuko, huwag kang manghihinawa, huwag kang tatalikod, huwag kang hihinto, huwag kang lilihis sa paghakbang, sa pagtakbo, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapatuloy na yan, diyan tayo magtatagumpay. At matapos nating ma-overcome yan, ang kasunod po niyan ay mga pagpapala sa ating mga buhay. 2 Timothy chapter 2 verse 3, sabi po ni Pablo kay Timoteo, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Kanya po yung payo po ni Pablo sa kanyang disciple na si Timoteo. Magpakasakit ka, magtiyaga ka, magpakapagal ka,
Magpatuloy ka lang. Kailangan mong batahin yan. Kailangan mong i-overcome yan, Timoteo. Bilang tayo'y kawal ng Panginoon. Bilang tayo'y sumusunod sa Lord. Bilang tayo'y naglilingkod sa Diyos. Kailangan mong magpakasakit. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging matapang. Huwag kang susuko. Hindi ko umot bata ka, minamaliit ka. Hindi ko umot bata ka ay parang maliit ang tingin sa iyo. Basta gawin mo lang kung ano ang tama. Huwag kang mapapagod, huwag kang mapapagal, huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Magpakasakit ka. Maging mabuting kawal ka ng ating Panginoon. Ipakita mo ang isang good example bilang kabataan na tapat na naglilingkod bilang kawal ni Kristo. Yan po ang motivation ng kanyang mentor na si Pablo para sa kanyang disciples na kabataan na si Timoteo. Kasama po talaga mga kapatid, yung tinatawag na pakikibaka, pagpapatuloy, pagpapakasakit. Kasi kung wala po tayong dadaan ng pagpapakasakit, kung wala po tayong dadaan ng laban, kung wala po tayong i-overcome, ano po yung ating tatamasahin na pagpapala? The more na marami po tayong pinagdadaan ng laban sa ating buhay na kailangan mo talaga magpakasakit, magtiyaga, magpagal. Pangawakan niyo po na mas maraming pagpapala ang po pwedeng idaloy sa ating buhay ng Panginoon. Marami pong klaseng laban sa buhay. Pero habang lumalaban tayo sa buhay, nakasama natin ang Panginoon, yung po ang pinakamasarap na paglaban. Pero ang pinakamabigat na paglaban, lumalaban ka pero hindi mo na kasama ang Panginoon. Mapapagod ka ron. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12? Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan po ay tinalain na po natin mga nakaraang mga linggo, na talagang ang kalaban talaga natin ay nasa hukbong espiritual na nasa himpapawid. Hindi mga nakikita, pero nandyan sila sa lahat ng panig ng kalawakan. Sila po yung nagbubuyo. Sila po yung bumubulong. Sila po yung mga gumagawa ng paraan para hindi ka magpatuloy na sumunod sa Panginoon. I-discourage ka. Napakarami nilang gagawin ng mga strategic plan para hadlangan ka, para i-disappoint ka, para i-discourage ka, para hindi ka magpatuloy na ilaban mo yung iyong relasyon sa Panginoon. Sapagkat alam ng mga hukbong espiritual ito ng kadiliman sa himpapawid na kapag ikaw ay nagpatuloy na lumaban sa pagsunod sa kalooban ng Lord, alam nila na yung mga biyaya at pagpapala ay idadaloy ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam nila po yun. Kaya talagang napakarami nilang gagawin sa isip mo, sa damdamin mo, gagamitin minsan yung kapwa mo. Marami silang gagamitin ng mga pamamaraan para pahintuin ka, para pilayin ka, para padapain ka, para ilihis ka, para hindi ka na magpatuloy na sumunod at magpatuloy na sumunod sa Panginoon sapagkat alam nila na kapag ikay nagpapatuloy, mararanasan mo ang biyaya at pagpapala na magmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, habang tayo ginigipit ng kaaway, habang tayo ay patuloy na kinukongkar ng kaaway, kapatid, huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Patuloy mo siyang labanan. Patuloy mo talaga siyang harapin sapagkat ang kaaway ay hindi tatagal sa bawat isang tunay na mananampalataya na mayroong tunay na pananampalataya. Ano po sabi ng 1 Peter 5:8?
Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umatungal at aali-aligid at humahanap ng masisila. Verse 9, tinan niyo po sabi ng verse 9. Labanan ninyo sila at magpakatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos, tulad na alam ninyong hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Verse 10, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyong kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di natitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo sa kanyang kapangyarihan magpakailan paman. Amen. Tignan niyo po mga kapatid, sabi sa verse 10, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, meron talaga tayong pagdadaanan na pagtitiis habang lumalaban tayo. Pero pagkatapos ang pagtitiis ng maikling panahon, habang nagpapatuloy tayo, ano po sabi ng 1 Peter 5:10? Ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Saan po nanggagaling ang lahat ng pagpapala? Sa Diyos. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Yun po ang kinatatakutan ni Satanas, na maranasan po natin yun na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga pagpapala na idadaloy sa buhay natin at patuloy tayong magiging matatag. Sa pamamagitan po ng konting panahong pagtitiis habang nilalabanan natin siya, habang patuloy tayong pinipigil sa ating takbuhin sa tapat na pagsunod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, napakapalad mo. Kasi kaya ka narito, nagtagumpay ka sa gawa ng kaaway. Amen. Kasi tsak, maaaring kanina may pumipigil sa iyo eh. May humihila sa iyo eh. Pero dahil pinagtagumpayan mo ang lalang ng kaaway, ang pagpigil ng kaaway, kasi alam niya, kapag napagtagumpayan natin, yung maiksing panahon na pagtitiis, sabi ng Lord, yung bukal ng pagpapala na mula sa Diyos, ang siyang magbibigay sa inyong kaganapan. Merong nakaabang na masaganang bukal ng pagpapala na magmumula sa Diyos ay ibibigay sa atin. Kanino ibibigay? Sa bawat isang nagtiis ng maikling panahon at buong tiyaga na nagpatuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon na tapat para sa Panginoon. Yan po yung ayaw na malaman ng kaaway natin lahat ng mga sekretong itinatago niya. Pero ngayong umaga, napakapalad po natin sapagkat ini-expose ng Diyos ang mga lihim na ito na ayaw ipaalam ng kaaway sa ating lahat. Kailangan lang natin magtiis ng maikling panahon. Kaya mga kapatid, kung meron ka mga tiisin, i-overcome mo lang yan. I-overcome mo yung mga tiisin mo. Huwag kang magpapa-apekto sa kahit anong uri ng tiisin sa iyong harapan, sa iyong pagpapatuloy sa harapan ng Diyos. Kasi kapag hindi mo yan napagtiisan, hindi mo na-overcome, hindi ka magtatagumpay sa laban. But kapag na-overcome mo yung laban na yan na pinagtitiisan mo, meron pong rumaragasang bukal ng pagpapala na idadaloy sa iyo at sa ating lahat. Hallelujah. Kaya napakasarap po na ito po'y maranasan po natin, yung mga pagpapalang ito sa kabila po ng ating mga laban
na na-overcome sa tulong ng ating Panginoon. Kaya na po, sabi ko po sa inyo, ang pinakamabigat na paglaban sa buhay, yung hindi mo nakasama ang Diyos. Kasi nga po, bumigay ka na, nanghinawa ka na, nainip ka na. Kaya ang ginawa mo, gumawa ka ng sariling way sa buhay mo. Dahil gumawa ka ng sariling way sa buhay mo, titiyakin ko po sa inyo, mas mabigat po ang buhay na wala na ang Panginoon, wala nang pagsama. Ngayon, dahil wala nang pagsama ang Panginoon sa buhay mo, kapag lumihis ka, mas mahihirapan ngayon ang magiging laban mo sa buhay mo. Pero naniniwala ba kayo mga kapatid, na kapag tayo patuloy na tapat, na nananatiling sumusunod sa Panginoon, parang sinasabi ng Lord, stay put. Manatili ka lang dyan. Ako ang makikipaglaban para sa iyo. Yan po'y pangako ng Diyos sa bawat isang nagpapatuloy na tapat na sumusunod sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po ng Lord sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kaya na po sinabi ng Diyos yan sa mga tunay na lingkod niya, mga anak niya, na mga taong totoong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo. Hindi mo kailangang magpakapagal. Hindi mo kailangang magpakasubasob sa paikipaglaban ng buhay. Ang kailangan mo lang, magpatuloy ka lang tapat na sumusunod sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto, ang pangako ng Panginoon, siya ang makikipaglaban sa lahat ng laban mo sa buhay. Ito po ang pinakamaganda na pangako ng Diyos. Yan pong verse na yan ay isa po sa aking pong naisen sa inyo kung nakatanggap po kayo. Natandaan niyo po. Kundi po yan kamakalawa. Dahil everyday ay nagsesend po ako ng mga Word of God. Isa po yan sa pinangahawakan ko na pangako ng Diyos sa buhay ko. Napakahalaga po na lagi natin pinangahawakan ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Marami kang laban sa buhay. Kapag ikaw ang lumaban sa mga laban mo sa buhay, mapapagod ka, manghihinawa ka. Pero kapag pinanghawakan mo ang pangako ng Diyos, diyan ka lang, relax ka lang. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo, para sa atin. Wow, maiiyak ka, maluluha ka kapag nakikita mo lahat ng laban mo sa buhay ay na-overcome mo sapagkat gumagalaw ang Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtatanong sa Diyos. Huwag kayong magtatampo sa Diyos. Huwag niyong kukwestiyonin ang Diyos. Huwag kayong magagalit sa Diyos. Kapag dumating sa buhay niyo, one time sa buhay niyo, na meron kayong pinagdadaanan ng mga laban o matitinding laban sa buhay. Because part of balancing life, kailangan natin minsan dumaan dyan. Pero hindi komot meron kang laban sa buhay. Hindi komot meron kang matinding pinagdadaan ng laban sa buhay. Ay pinabayaan ka ng Diyos. Iniwan ka na ng Diyos. Kaya nga po doon papasok yung pangako ng Panginoon sa Hebrew chapter 13 verse 5. The promise of our Lord Jesus Christ. I will never leave you. I will never forsake you. Kapag kinilain po natin yon, pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan man. Kaya kung ano man ang laban sa buhay mo ngayon, mananampalataya ka lang na ang Panginoon ang makikipaglaban sa lahat ng laban sa buhay mo.
sumusunod sa Panginoon, ang Lord ang didepensa sa atin. Ang Lord ang makikipaglaban sa atin. Ang Lord ang magbibigay ng tagumpay sa atin sa lahat ng ating mga laban sa buhay. Kaya ang gagawin mo na lang, patuloy ka magpapasalamat, magpupurit, magbabalik ng papuri at pasalamat sa Diyos sapagkat naranasan mo na nagtatagumpay ka sa buhay dahil ipinaglalaban ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya mga kapatid, we need to understand, lahat tayo po ay may laban sa buhay. Pag dumadaan sa laban ng buhay, huwag kang mababagot, huwag kang mabuburyong, patuloy ka lang magpasalamat, manalangin sa Diyos. Patuloy ka lang dumepende sa pangako ng Panginoon. In perfect time, ang Lord ang makikipaglaban sa iyo. The Lord will fight for you all your battles in your life. Diba napakasarap na meron tayong Panginoon na nangako niya? Hallelujah. Next. No trials, no triumph. Kung walang pagsubok, walang tagumpay. Mga kapatid, kung walang pagsubok, walang tagumpay. Kailangan po mga kapatid, sa bawat pagsubok ng buhay, mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na ito. Sa mga panahon ng pagsubok ng buhay, kailangan po tayo maging matatag, kailangan po tayong tumayo sa pananampalataya, at manatili po na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ano po ang sabi po ng 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Mga kapatid, ito po yung balansing buhay. Minsan inaalaw ng Diyos na meron tayong kakaharapin ng mga challenges at trials sa buhay. Pero pag dumating po yung pagsubok na yon, ang Diyos ang nangako. Tapat ang Diyos. Hindi nyo kayo pahihintulutang umarap sa pagsubok na hindi nyo kayang pagtagumpayan. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang sa lahat ng trial sa buhay ay ito po ay ating mapagtagumpayan. No trials, no triumph. Kung walang pagsubok, walang tagumpay. Kaya mga kapatid, kapag may challenges, kapag may trials, maniwala ka lang. Tapat ang Diyos na nangako. Hindi ka niya susubukin sa mga bagay na hindi mo kayang pagtagumpayan. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas at katatagan sa iyo at sa atin lahat para ma-overcome natin ang lahat ng trials sa buhay. James chapter 1 verse 3, bakit tayo sinusubok ng Diyos minsan? Inaalaw niya. Ano yung purpose niya? Ito po yung purpose niya kung bakit po tayo pinadadaan minsan sa pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan.
Kaya pala tayo minsan inaalaw ng Lord na magkaroon ng mga trials. Kasi dito niya pinatitibay yung ating pananampalataya. Kasi kung walang trials, hindi po mabibuild yung ating pong pananampalataya. Kaya yan po ang balancing buhay. Kaya minsan, mauunawaan po natin, yan pala ang nagpapatibay, nagpapatatag ng ating pananalig sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na kinakaharap natin, pero naniniwala tayo, ma-overcome natin yan, mapagtatagumpayan natin yan sa tulong at lakas ng Panginoon na ipinagkakatiwala sa atin. Kaya sabi nga ng aklat ng 1 Peter, mag-alala kayo kapag kayo ay dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat matapos yung mapagtagumpayan ng mga bagay na iyan, ay diyan titibay at tatatag at lalago ang inyong pananampalataya, sabi ni Pedro. And then, ika-4, no cross, no crown. Kung walang krus, walang korona. Mga kapatid, lahat po tayo ay kailangan merong krus na pinapasan. Hindi po obra na ikaw ay sinasabi mong Kristiyano ka, mananampalataya ka, pero wala kang krus na papasanin. Lahat po ay meron tayong individual cross mula sa ating Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon doon po sa Matthew chapter 11? Verse 29, 28 up to following verses, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat, nabibigatan lubha sa inyong pasanin, at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin nyo ang aking krus na ipagkakaloob sa inyo. At nyo po, meron pong ibinibigay na cross ang ating Panginoon sa atin. Spiritual cross. Hindi po yun literal na cross na papasanin mo. Gaya po ng mahal na araw, hindi po yun. Spiritual cross po yun. Ano pong ibig sabihin ng spiritual cross na dapat po nating papasanin na pinikaloob ng Panginoon? Yan po yung ating mga sacrifices, pagtitiis. Sa kabila po ng ating ginagawang pagsunod sa Panginoon, merong mga tayo talagang mga tiisin. Meron tayo talagang mga kailangan talagang pagpagalan. Pero wag kang manghihinawa, wag kang mapapagod, kailangan mo talaga ituloy lang yon. Sapagkat ano pangako ng Panginoon? Sapagkat mag-aandalhin ang pasaning ipagkakaloob ko sa inyo. Pakinig po kayo mabuti. Tingnan niyo po, bibigyan ko po kayo ng example. Ako po sa karanasan ko po, pag naglilingkod sa Lord, minsan, dumarating po yung time na parang napapagod na rin po ako. Parang nakakapagod na. Pero alam niyo po, kapag pinilit mong hakbangan yung mga dapat mong gawing paglilingkod, kahit para bang nanghihinawa ka na, napapagod ka na, pero ginawa mo yun. Na-overcome mo yung talagang parang may pumipigil sa'yo, at nagawa mo yung pinagagawa ni Lord. Pagkatapos mong magawa yung pinapagawa ng pasilin niyo po, ang gaan po nung pakiramdam ko. Hindi po kayang i-explain yung gaan sa akin pong pakiramdam, sa isip, sa damdamin. Kapag po ginawa ko, kapag po pinilit kong gawin, yung alam kong pinagagawa ni Lord, pero sa sarili ko po, parang minsan po nanghihinawa ako. Alam niyo po ang ibig kong sabihin? Minsan kapag tayo humahakbang sa isang bagay na pinapagawa ni Lord sa atin, pero parang may humahad lang, pero may pumipigil. Pag sumunod tayo doon sa pagpigil, tingnan niyo po yung balik sa atin. Ang bigat. Ang bigat. Minsan wala kang saya, wala kang kapayapaan. Like for example, yan, araw ng linggo. Subukan niyo po minsan, panaranasan niyo po na dahil lang sa isang pangyayari na hindi inaasahan, hindi ka sumamba. Mas pinili mo pang mamasyal sa mall. Tama, nakapamasyal ka, nag-enjoy ka. Pero alam mo sa sarili mo yung oras na yon, dapat kay Lord mo ibinigay.
Kahit nakakain ka sa masarap na restaurant, kahit kasama mo yung mga barkada mo, pero titiyain ko po sa inyo, yung lakas, yung kapayapaan, wala. Bakit? Kasi po, hindi natin na ipaglaban yung dapat nating pasanin na cross. It means yun po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos na dapat nating pasanin, dapat nating pagtiyagaan, pagtiisan, pagpagalan para patungo sa kaniyang paanan. Pero pansinin niyo po, pag tayo po ay napasa natin yung cross at nasunod natin yung gusto ng Panginoon, na ibigay mo yung para sa Kanya, titiyain ko po sa inyo pagkatapos mong ibigay yung para sa Kanya, matapos mong masamba siya pag-araw ng linggo, pag uwi mo, di mo maintindihan yung sarili mo. Parang kompleto. Parang nakainom ka ng vitamins na A to C Centrum. Iba yung lakas mo. Kompleto. Payapa ka, masigla ka. Bakit? Kasi niya po yung pasanin eh. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon, ginagawa mo yun, pinapasan mo yun. Kapag napasan mo yung cross, merong crown. Na yung crown na yun, si Lord lang ang meron nun na ipagkakaloob sa atin. Kaya po, mga kapatid, no cross, no crown. Dito kapiraso pong trophy, kapag binigyan ka, plaque of appreciation, galak na galak tayo. Pero yung crown from our Lord, grabe po yun. Si Lord po ang magpuputong sa atin. Kapag yung krus niya na ibinigay sa atin, pinapasa natin, tuloy-tuloy, patungo sa kanyang paanan. It's about obedience po yun. Yung ating ginagawang pagsunod. Anong sabi po ng Luke chapter 14 verse 27? Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kapag naintindihan po natin ang sinasabi ng Panginoon, wala pala tayong karapatang tawaging Kristiyano. Wala pala tayong karapatang tawaging lingkod ng Panginoon. Kapag yung cross na ipinapasan sa atin ay hindi natin pinapasan at di tayo sumusunod sa Kanya, wala tayong karapatang tumawag ng Panginoon, Panginoon. Kaya sabi ni Lord, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa harian ng aking Amang sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking kalooban. Confirm, sabi ni Lord, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring tawaging alagad ko o maaaring maging alagad ko. Mga kapatid, kailangan po natin sumunod. Kailangan po natin pasanin yung krus. Minsan nakakapagod po talaga magpasan. Nakakapanghinawa, nakakangalay. Pero hindi po pwedeng ibaba natin yon. Kailangan lagi natin pasanin yon. At yung pagpasan doon, yung lahat ng ginagawa nating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung espiritual na pagpasa. First Peter chapter 5 verse 4, ang pagparito ng Pangulong Pastor itatanggap kayo ng maningning na koronang hindi kukupas kailanman. Kapag siya po ay bumalik na, lahat ng tapat na sumunod at nanatiling tapat na sumunod sa Panginoon ay tatanggap individual ng maningning na koronang hindi kukupas. Minsan yung suot po natin mga alahas kapag hindi tunay na ginto, kumukupas. Kapag tubog lang.
Pero yung koronang ipuputong sa atin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, hindi kukupas, magniningning, kailan paman. Sino po ang puputungan? Lahat ng tapat na natiling sumusunod, nagpapatuloy sa ating Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, huwag kang hihinto. Huwag kang lilihis. Manatili ka lang tapat na sumusunod. Kasi merong tatanggapin tayong koronang maningning na hindi kukupas magpakailanman. Nang magpuputong nun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Praise God. Last point, no Christ, no change. Kung wala si Kristo, walang pagbabago. Mga kapatid, ang tunay pong susi ng pagbabago ng isang tao ay walang iba kundi si Kristo. Hindi kayang baguhin ng tao ng relihiyon. Ang tao po hindi na bago ng bilangguan. Marami pong taong nabilanggo, kaya ibinibilang ko para hindi na po magpakasama, para mabago. Pero sa loob po ng bilangguan, maraming taong masama, lalong napasama. Sapagkat hindi po ang bilangguan ang tunay na pagbabago. Hindi po ang relihiyon ang tunay na pagbabago. Ang tunay pong pagbabago ay magsisimula kapag ang tao po'y nakilalang lubusan ang ating Panginoon. Jesus Christ, the source of freedom and highly favored. Mga kapatid, mababago ang tao kapag lubusang naunawaan kung sino si Kristo. At lahat po tayo ay meron pong mandato. Kailangan natin ipakilala ang Panginoon. Kailangan natin sila talagang bahaginan, sharean. Kailangan natin sila talagang akayin sa mga lugar na ito para po makilala po nilang lubusan si Kristo na siyang tunay pong babago sa buhay ng bawat isang tao. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sapagkat siya'y bago na. Yan po ang manifestasyon na mararanasan ng isang taong tunay na nakipag-isa sa ating Panginoon. Mababago siya. Makikita si Kristo sa buhay niya. Kapag totoo po siyang nakipag-isa, tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Mababago yung isip niya, mababago yung buhay niya, mababago yung mga ginagawa niya. No Christ, no change. Kaya mga kapatid, ito ang tunay na dahilan kung bakit nababago ang buhay natin. Once na tayo tunay na kumikilala at talagang patuloy natin nauunawaan kung sino si Kristo sa ating buhay. John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ang sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mga kapatid, ang isang taong wala si Kristo, walang magiging bunga ang kanyang buhay. Pero ang isang taong nananatili sa Panginoon, sapagkat ang Lord ang puno, tayo ang sanga, dadaloy ang spiritual fruits. At yung bunga sinasabing iyon, yun yung bunga na makikita sa ating lahat na may nababago sa ating buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa buhay ng isang tao ang Panginoon. No Christ, no change. Ito po ang babalanse sa buhay ng isang tao. Kung wala si Kristo sa kanyang buhay, walang pagbabago. Pero kung si Kristo ay nasa kanya sa kanyang buhay, tiyak na ang buhay niya ay mababago. Ito po tayo sa conclusion. Dadako na po ako sa conclusion. Isaiah 42 verse 12. Kayong nasa malalayong lupain, purihin ninyo si Yahweh at parangalan. Ang nais po ng Diyos sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, hanggang sa doon sa kaduluduluhang mga tao, mga bansa, mga wika, mga lahi,
Saan man dako sa ibabaw ng mundo, ang nais ng Diyos, purihin siya at parangalan. Tignan niyo po, sa Isaiah chapter 42 verse 16, ano po ang sabi niya? Aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Once ang tao po'y natutong magparangal, natutong kumilala sa Diyos, yung mga taong bulag sa espiritual, mararanasan po ang pag-akay ng Diyos. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harap nila. Dahil sila nga po'y mga bulag, mga walang tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. Once sila po'y nagsimula na magparangal at lumapit sa Panginoon, mararanasan po nila mula sa isang madilim na sitwasyon ng buhay, magkakaroon ng liwanag ang buhay ng isang taong walang tamang pagkaunawa sa Diyos. Yan po ang balanseng buhay. Mula sa madilim, masalimuot na sitwasyon ng buhay, nangako ang Diyos, once sa puso'y pinarangalan, lumapit na totoo ang tao, sila po'y aakayin nila sa liwanag. Ang sabi po niya, at papatagin ko ang mga daang baku-bako, at ang lahat na ito'y aking gagawin, alang-alang sa kanila. May mga taong sobrang rough road ang dinadaan ng buhay. O minsan maraming Kristiyano, maraming manampalataya, nandun po sa time, sa journey, na baku-bako ang buhay na pinagdadaanan. Pero kapatid, ang tunay na papatag sa baku-bakong buhay na pinagdadaanan natin at siyang nangako, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung may mga rough road man ang mga buhay ng bawat isang tao ngayon na naniniwala sa Diyos, maniwala ka kapatid, nangako ang Panginoon, papatagin niya ang mga baku-bako na yan. At kapag patag na yung mga baku-bako na yan, yan po yung time na tunay na mararanasan na po ng bawat isang tao ang tunay na isang buhay na ganap at kasiyasiya na siyang pangako ng Diyos.